Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po, magandang gabi, anumang oras po kami nakakarating sa inyo sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli po kasama ang ating mga kapatid sa Church of God International. Nag-aanyaya po kami sa pagpapatuloy ng atin pong ginagawa na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo ngayong araw na ito. Nasa ika-11 araw na po tayo sa tulong at sa awa ng Panginoon at tayo po ay magpapatuloy ng pag-aaral hanggang sa araw ng Huwebes. At kung loloobin po ng Panginoon, ang schedule po ng ating mass baptism ay sa darating po naman na Biyernes ng umaga. Ito po ay para doon sa ating mga kababayan na magkakaroon ng pagpapasya sa kanilang mga puso na doon sa kanilang mga napapakinggang mga katwiran ay gumawa po sila ng hakbang ng pagtugon doon sa mga aral at katwirang kanila pong naliliwanagan. Subalit kung hindi naman po ay nasa sa inyo po ang pagpapasya, wala po kayong anumang obligasyon sa amin. Ang atin po ay maibahagi sa inyo ang aming pananampalataya na pinagtitiwala ang katwirang nakasulat sa banal na kasulatan na siyang mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At sa gabi pong ito, ngayong araw ng Lunes, narito po ang ika-11 araw ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan pa rin ng kapatid na Eri Soriano. Magandang araw po sa lahat mga kapatid, saan man kayo naroon. Agad tayong magpatuloy dito sa ating pinag-aaralang mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Magtuloy tayo ngayon sa ating pag-aaralan. Ang atin pong paksa, mga kababayan, ang mga gampaning ipinauubaya ng Diyos ang pagpapasya at pagtupad sa kanyang mga anak na naglilingkod sa Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Ito po bahagi ng aral ni Kristo. Pero mga gampanin o mga gagawin na ang pagtupad at ang pagpapasya ipinapaubaya na ng Diyos sa kanyang mga anak. Siguro sa ibang iglesia, hindi tinuturo ito Na merong mga gampanin na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na ikaw na ang bahalang magpasya. Ikaw na ang bahalang tumupad. Mare, para sa inyo, hindi nyo maiintindihan sa pasimula. Kasi sa mga iglesia, puro utos. No? Sabi nga ni Bentot, yung anak ni Mang Nanong Kalbo, atang naman, puro utos. Ewan ko kung dinatnan nyo pa yun si Bentot. Puro ikautos, puro utos. Yun ang nangyayari sa mga iglesia sa ating panahon. 28 ng Isayas. Sapagkat utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti. Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Na kanyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan, papagpapahingahin ninyo siya sa pagod, at ito ang kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga, at mga balian, at mga silo, at mga huli. Ang nangyayari sa mga iglesia ngayon, ayon sa hula ni Isayas, ang salita ng Diyos sa kanila, naging parang utos, bilin at bilin, konti dito, konti doon. Ngayon, kung tignan mo naman sa outright na pagtingin, ang kanilang kinalalagyan, mga dulang na puno ng suka. Basahin natin yung kadugtong na talata doon sa 8. Sapagkat lahat ng mga dulang ay puno ng suka at ng karumihan na anupat walang dakong malinis. Ayun, ang prophecy o ang hula ng Diyos sa mga panahong ito, may mga dulang puno ng suka, mga karumihan, walang dakong malinis. Bawat lugar ng dulang, ang dulang po lamesa
yung kinakainan, ano? Ang salitang dulang sa Tagalog, lamesa sa Kastila, kung saan sila kumakain yung mga tao. May mga maraming dulang, puno ng mga suka, ng mga karumihan. Alam naman natin kung ano ang kahulugan ng suka na pag-aralan na po natin. Yung nandun sa Kawikaan, ay ganito ang ating mababasa. Liliwanagin ko lang uli, 26:11. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. Yon, merong mga tao paulit-ulit na gumagawa ng mali, parang aso na bumabalik sa kanyang suka. Kaya yung mga lamesa o mga dulang, ang lamesa po sa Biblia ay simboliko ng iglesia kung saan pinapakain yung mga tao. Gaya nung sabi ni Kristo sa Lucas. Pakinggan po ninyo sandali para lang inyong maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapot ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Ang Panginoong Hesus naglagay ng dulang o ng lamesa. Siya ngayon ang naglilingkod dun sa dulang na kanyang inilagay. Simboliko po ng iglesia yon sa Biblia, yung dulang, yung pinakalamesa. Ang tawag sa Biblia, dulang ng Panginoon. Sa Korinto, ganito po ang nakasulat. Pakinggan nyo mga kapatid. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Yung pong dalawang dulang o lugar ng kakainan. Si Kristo naglagay ng kanyang dulang o lamesa. Basahin nga natin sa ibang wika yan, sa Cebuano. Kamo dili arang makainom sa kopa sa Ginoo ug sa tagayan sa mga yawa. Kamo dili arang makaambit sa lamesa sa Ginoo ug sa lamesa sa mga yawa. O tenyo, meron dalawang dulang o lamesa. Sa Ilocano, ang sabi diyan, saan nyo mabalinti uminom iti kopa ti apo ken iti kopa dagiti sayro. Saan nyo mabalinti mairaman iti panganan ti apo ken iti panganan dagiti sayro. Ayon. Yung palang panganan, lamesa, panganan pala sa Ilocano yon. Sa Kapampangan, ang sabi, eko makainom king kopa ning Ginoo, ampon king kopa ning demonyos. Eko makapakirake king dulang na ning Ginoo at king dulang dading demonyos. Ang dulang po ay iglesia o pakainan. Si Kristo may dulang. Pinapakain niya ang mga tao sa kanyang dulang. Meron din naman dulang ang demonyo. Ngayon, ang sabi po sa Biblia, ang mga dulang sa panahon natin, puno ng suka, puno ng kamangmangan, puno ng bagay na marurumi. Bakit? Sa kanila, ang salita ng Panginoon, parang naging utos at utos, bilin at bilin, utos, utos, bilin, bilin, etc. Pero walang dakong malinis. Walang dulang na malinis kasi hindi nga sa Diyos. Ang punto ko mga kababayan, ang iglesyang tunay na sa Diyos, hindi lahat puro utos, puro bilin, puro bilin. Mayroon pong mga gampanin sa iglesyang totoo na ang Diyos ay nagpapaubaya sa atin na gawin natin tayo ang magpasya. Aalamin po natin. Meron bang ganun sa iglesyang totoo na mga gagampanan natin tapos ang magpapasya tayo ang tutupad. Papabayaan tayo ng Diyos. Ipapaubaya sa atin ng Diyos ang pagtupad. Hindi niya ididikta kung paano tayo tutupad. Yan po ating pag-aaralang doktrina ngayon. Ang ating pasimulang tanong, kapatid na Luz, ang ating pong pasimulang tanong, lahat ba ng gagawing mabuti ng mga anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos ay iniuutos o iniaatang ng Diyos? lahat ba ng mabuting gagawin natin, iniuutos o ang Diyos ang nag-aatang? Basahin natin ng Filemon
1:21 sa salita ni Pablo sa Bagong Tipan. Kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Palibhasa'y aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. Ang sabi ni Pablo sa kanyang kamanggagawang Kristiyano nung unang siglo, sinusulatan kita, kasi yung sulat, yun ang utos ni Kristo, yung isinusulat ni Pablo eh. Sabi niya dun sa 14:37, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Pero meron siyang isinulat na ang sabi niya, sinusulatan kita sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Palibasa, aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa sa aking sinasabi. Ang expectation ng apostol kay Pilimon, higit pa sa sinasabi ko, pwede mo namang gawin eh. Yun. Kaya lalabas, mayroong kusa na kahit hindi inuutos sa'yo, gagawin mo. Hindi ba ganun din naman sa bahay, di ba? Sa sambahayan, bawa sa isang pamilya. Halimbawa, ikaw ay katulong sa bahay, lahat man ang gagawin mo uutos sa'yo. Bawa, sabi nung amo mo, o yung ilagay mo doon sa cabinet, yung ganon. Meron pala naman pagkain doon sa kaldero. Mapapanis. Pinabayaang mapanis nung katulong. Ba't pinabayaang mapanis? Hindi nyo naman po sinabi kung anong gagawin Parang ganon, Sa iglesyang totoo, ang mga anak ng Diyos, inaakay ng Espiritu Santo. Kung inaakay tayo ng Espiritu ng Diyos, merong mga bagay na kusa nating dapat na ginagawa. Hindi lang lahat ng gagawin natin, lahat lang na sinasabing verbatim. Di ganon. Miski sa isang kumpanya, merong mga tao na gumagamit ng disposisyon. Hindi lahat ng sinabi. Miski sa batas ng tao, hindi naman lahat nakaletra sa batas Gagamit ka ng kaisipan para makagawa ka ng mabuti na nasa sarili mong disposisyon. No? Ganyan ang buhay sa mundo. Sa iglesyang totoo, mga kababayan, meron kang kukusaing gawin kahit hindi sabihin sa'yo. Meron kasi mga tao, gaya nung kawikaan ng lola ko, Halimbawa, meron siyang gustong, na sana ginawa mo, hindi mo ginawa. Sabihin ng lola ko, para kay ikang pako. Sabi doon sa pinsang ko. Sabi ko, lola, bakit naging pako yan? Tao yan. Kasi yung pako, kung hindi mo pukpukin, hindi babaon. Kailangan yung pako, para bumaon, pukpukin mo. Kung hindi mo utusan, hindi gagawa. Ganon. Ang punto ko, mga kapatid, merong bagay, pwede mong gawin na hindi naman inuutos, pero mabuti. Nasa iyong disposisyon. Pakinggan nyo sa ulo 19 ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Sabi ng Diyos, kung magkukusa kayo at magmamasunurin, bukod doon sa susundin mo, magkukusa ka pa, kakain kayo ng buti ng lupain. Meron palang magandang reward o gantimpala yung pagkukusa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kakain kayo ng buti ng lupain. Mabuti pala ang ganti ng Diyos sa mga nagkukusa. No, mga kapatid? Ngayon, maaari yung tanong, ano yung kukusain mo? Meron ba sa Biblia na kukusain mo na voluntarily na iyong gagawin, di naman inuutos ng Diyos? Eto po, pakinggan nyo. Sa isang talata ng Bilang, Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. sa Biblia po pala, meron tinatawag panata.
a vow. No? Gaya nung sinasabi ng mga pare na sila raw hindi nag-aasawa kasi meron silang vow of celibacy. Pero hindi po totoo yun, hindi vow yun eh. Kasi batas yun eh. Kasi pag nag-asawa ka, ititiwalag ka, alisin ka sa pagkapare. Ang vow, mga kapatid, o panata, kusa yun. Hindi idinidikta yun sa'yo. Yung panata o vow sa English, ano ba sa Cebuano yun? Sa diha nga ang tao magasaad, ug usa kasaad sa Ginoo. Kun maga panumpa ug usa ka panumpa nga magahigot sa iyang kalag uban sa usa katungdanan, dili niya pagalapason ang iyang pulong. Pagabuhaton niya sumala sa tanan nga mugula sa iyang bakba. No? Sa Ilocano, ang sabi, no ti maysa a tao, magipaay iti maysa a kari ken apo. Weno ipaneknek na iti sapata ti pananggising galut na. Iti kararwa iti maysa. Di tanto labsingin ti sauna. Arami din na to kas maya natup iti amin nga agaon iti ngiwat na. Sa Kapampangan, ngening meto nga lalaki manatayang panata king Ginoo o sumumpayang meto nga sumpa baning talian ingkayang kaladwa king meto nga pangako nesisira ning kayang amano daptanay ngang agpang kinganggang luwal king kayang asbuk. Kita nyo, mga kapatid? In English it says, If a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. ayan, yung vow o panata, nanggagaling yun sa'yo na itinatali mo yung sarili mo. Halimbawa, sabi ni Sis Luz, hindi siya mag-aasawa. Panata niya yun, dapat gawin niya yun. Parang pare. Sa pare, hindi naman vow yun eh. Utos talaga yun. Ini-impose nila, pag hindi mo ginawa yun, nag-asawa ka, aalisin ka sa pagkapare. Sa Biblia po, hindi naman masamang mag-asawa ministro eh. Si San Pedro nga, apostol, may asawa eh. At ang iba pang apostol, may asawa rin eh. Meron lang walang asawa, kagaya ni Pablo, no? Pero, ang sabi ni Pablo sa 9:5 ng unang Korinto, Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? si Cephas po siya si San Pedro eh. Sabi ni Pablo, wala ba kaming matwid? Don't we have the right na magsama ng isang asawang sumasampalataya? Kung sumasampalataya naman, ba't di ka pwedeng mag-asawa? Pwede naman eh. Gaya ng iba't ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas, may mga asawa yan eh. No? Para ipagbawal mo yung mag-asawa, ano yon? Marunong ka pa ba sa Diyos? Hindi naman pinagbawalan ng Diyos mag-asawa yung mga unang Kristiyano. Si Pedro nga may asawa, at saka yung iba-ibang mga apostol pa may asawa rin. Pati yung kapatid ni Kristo na anak ni Maria at ni Jose, may mga asawa rin eh. No? Kaya hindi bawal mag-asawa. Pero, hindi naman masama kung ikaw ay mamanata na hindi ka mag-aasawa. Kailangan lang tutuparin mo sa iyong bibig. Kaya meron po talagang kusa na panata, ikaw ang magkukusa, hindi ka uubligahin ng Diyos. Ikaw ang magkukusa na itatali mo yung kaluluwa mo. Halimbawa, sinabi mo, ako kasi nung araw po mga kapatid, nung bago ako sa iglesia ng Diyos, sabi ng kapatid na Perez sa akin, noon po, panahon pa ng kapatid na Nicolas Perez, yung unang nangasiwa sa iglesia. Ano sabi niya sa akin?
kapatid ni Eli, gusto mo ba ikang matuto ng salita ng Diyos? Opo, sabi ko. Umiwas ka sa alak, sabi niya. Alin pong alak? Sabi niya, kahit anong alak, huwag kang uminom ng alak, sabi niya. Nung sabihin niya sa akin yun, gusto ko talagang matuto ng salita ng Diyos. Sabi ko, mula po ngayon, di na ako iinom kahit anong alak. Nung sabihin ko yun, di na ako uminom kahit beer. Di na po ako uminom. Kasi itinali ko yung kaluluwa ko ron na hindi na ako iinom ng alak. Kaya kahit anong bagay na may alkohol na nakakalasing, hindi po ako umiinom hanggang ngayon. Bagaman, meron namang mga halimbawa, 2%, 3%, 5%, nakakalasing din yun eh. Kaya ako, hindi na ako umiinom nun. Kasi pinangako ko na sa Panginoon na hindi na ako iinom ng alak. Kasi nung panahon ng kapatid na Perez, pwede ka namang uminom pagka mababa lang yung alkohol eh. Mga 2%, 3%, 4%. Pero kung pinangako ko na, hindi na po ako umiinom kahit anong alak. Ano po ang punto ko, mga kapatid? Yun ang tinatawag na panata o vow. Ikaw mismo ang naglalagay ng obligasyon sa iyong sarili na, halimbawa, sinabi mo, hindi na ako magsasabong. Natalo ka eh. Hindi ka na sasabong, sabi mo. Meron sabongero, hindi na lang magsasabong pag natatalo. Pero pag may pera na naman, may kapital, sabong na naman uli. Yun ang mga panata ng mga walang takot sa Diyos. Ano? Pero pag may takot ka sa Diyos, pag itinali mo yung sarili mo sa isang panata o sa isang sumpa, ang sabi ng Biblia, huwag niyang sisirain ang kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Kaya ang mga apostol din, sa panahon ng Bagong Tipan, meron din silang ginagawang pamamanata eh. No? Basahin natin ang 18:18 ng Gawa. At si Pablo, pagkatapos na makatira na roong maraming araw, ay nagpaalam sa mga kapatid at buhat dooy lumayag na patungo sa Syria at kasama niya si Priscilla at si Aquila na inahit niya ang kanyang buhok sa Sencrea sapagkat siya'y may panata. Si Pablo, alagad apostol ni Kristo, namamanata rin. Minsan, kasama niya yung mag-asawang si Priscilla at si Aquila, inahit niya yung kanyang buhok. Ibig sabihin, nagkalbo si Pablo. Kasi meron siyang panata. No? Hindi inilagay kung ano yung panatang ipinanata niya, pero ang isang palatandaang namamanata siya, inahit niya yung buhok niya. Nagkalbo si Apostol Pablo. Ito ang nagpapatunay, mga kapatid, sa iglesia, meron tayong pupwedeng gawing panata para itali natin yung ating sarili, para wag na tayong magkasala, o kaya para wag na tayong makagawa ng mali, pwede mong sabihin sa Diyos na, Panginoon, di na po ako uli, sasama sa mga party. Kasi nung masama siya sa party, napilit siyang malasing, ang nangyari, nakagawa sila ng mali. May mga babae ron. Kung ikaw nagsabi, hindi na po uli ako sasama sa party. Parang panata yun. Itinali mo yung kaluluwa mo na wag mo nang gagawin yun. Wag mo nang gagawin. Kailangan na ang panata mo, tutuhanin mo, magagalit ang Diyos sa'yo. Basahin natin ang 5:4 ng Ecclesiastes. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban sa pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Ayan, meron po talagang pamamanata, pero kailangan tutuparin mo. Ang sabi sa Bisaya, kung ikaw manaad ug usa ka saad sa Dios, ayaw paglanggana ang pagbayad niini.
kay siya dili mahimuot sa mga buwang-buwang. Bayri kadtong imong gipanaad. Labi pang maayo ang dili ikaw manaad kaysa manaad ka ug dili mo bayad. Yon. Sa Kapampangan, ngening manata kang meto nga panata king Dios. E mulilibanin pamamayad kaniti. Uling alayang tula karing mangmang, bayaran mo ingke kang penata. Maya papin king enakamanata, amaygit ketang manata ka at emo bayaran. Sa Ilocano, no mangikarika iti maysa akari iti Dios. Di ka bayagan at tungpalan. Taisu saan yayo kadagiti maag. Tungpalem ti ikarim. Na imimbag at di ka kuma ang mangikari. Ngeng iti mangikari ka ket di ka tungpalen. Ayon. Maliwanag mga kapatid, meron talaga sa Biblia, ikaw ay mananata, parang nanay ko, no? Ang nanay ko nung araw po na manata siya. Kasi ang nanay ko ay Katoliko po siyang sarado, naglalakad siya ng paluhod doon sa simbahan sa Baclaran. Ang tatay ko naman po ay sakristan sa Iglesia Katolika nung araw. Ngayon, nung maanib ang aking ina, una pong nakakilala ng aral ang aking ina kaysa sa tatay ko. Nung maanib ang nanay ko, nagalit ang tatay ko, lumayas. 9 na buwan pong hindi umuuwi sa bahay namin. Nalulungkot si nanay na manata siya sa Diyos. Yung panata niya, sabi niya, sana po bumalik ang asawa ko. Gabi-gabi siya na, 9 na gabi siya na manata, na tuwing 12:00 ng hating gabi, gigising siya, mananalangin siya sa Diyos. Panata niya, 9 na gabi, mananalangin siya sa Diyos, 12:00 ng ating gabi. Ginanap niya yung panata niya. Awa ng Diyos, bumalik ang tatay ko sa amin. Yung panata po ay napakagandang bagay na manata ka kung gusto mong humingi ng pabor sa Diyos. Bawa, gusto mo na pagalingin ka sa sakit, mamanata ka sa Diyos, mag-ayuno ka, manalangin ka, diringgin ka ng Diyos. Sa iglesia, meron pong ganong mga bagay na sa iglesia totoo, mananata ka. Itatali mo yung kaluluwa mo, kusa, hindi naman sinasabi sa iyo ng Diyos, itatali mo para makagawa ka ng mabuti. Naiiwasan mo na yung gumawa ng masama. Kagaya nung mamanata ako na hindi na ako iinom ng kahit anong alak, pinakinabangan ko naman po yun, mga kapatid. Ngayon, ang punto natin dito, kahit mga apostol sa panahon ng Bagong Tipan, namamanata sila gaya ni Pablo. No? Ngayon, ang ating tanong, ano ang isang gawain na ipinauubaya ng Diyos sa pagpapasya ng kanyang mga anak? No? Kasi gaya ng panata, hindi naman inuutos sa'yo kung anong gagawin mo. Basta't namanata ka, sundin mo yung ipinamanata mo. Ngayon, mayroong isang gawain sa iglesia ng Diyos, hindi tayo iniuutos kung paano natin gagawin. Pinapaubaya ng Diyos sa kanyang mga anak ang pagpapasya. At ang isang gawain ito ay hindi pinapayagan ng mga ibang iglesia. Dito sa atin, pinapayagan natin ito kasi nasa Biblia ito. Ito yun, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan. Sa iglesia po, ang abuluyan natin, hindi kayo didiktahan. Magbibigay tayo ayon sa ipinasya ng kanyang puso, sabi ng Diyos. Kaya dito sa atin, walang 10% eh. Hindi po aral ni Kristo ang ikapo, mga kababayan. Aral yan sa panahon ng matandang tipan. Hindi sa panahon ng bagong tipan,
Ika po, hindi. Ang utos po sa ating panahon, magbibigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Ang magpapasya, hindi ang Diyos eh. Ikaw ang magpapasya eh. At ang sabi, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yung palang abuluyan sa iglesia, narinig nyo nung isang araw, ano? Meron tayong abuluyan. Hindi naman tayo po pwedeng mag-survive nang walang abuluyan. Hindi ko naman kayang mag-isa. Nung araw po sa Pampanga, nung umpisa akong mangaral, may hanap buhay ako. Nag-umpisa po akong mangaral, meron akong restaurant eh. 15 anyos ako, may restaurant na ako. Nung mag-umpisa akong mangaral, 17 anyos ako. Meron na ako restaurant noon. Yung Catrice Restaurant sa Espanya. Malapit sa UST, malapit sa UE. Nasa University Belt ako, kaya malakas yung aking restaurant nung araw. Ang pangalan, yung pangalan ng nanay ko, tatay ko. Yung Catalina at saka Triun po, kaya Catrice Restaurant. Ayun, bata pa po nanay ko dyan, oh. Wala pa siyang puting buhok, si nanay, maitim pa ang buhok. Noong pong panahon na yon, ang sandwich, yung butter sandwich, 40 centimos. Ayun, no? Yung hotdog, 40 lang eh. Yung cheese sandwich, 50. Murang-mura nun, ano? No? Yan po. Nung ako po'y mangaral, mga kababayan, meron akong hanap buhay. Nung mag-umpisa akong magministro. Kaya po, ang punto ko sa inyo, hindi po ako nag-iglesia o nangaral para sa pera. Kagaya nung paninira sa akin ngayon ng mga iba. Ako po hindi nangaral dahil sa pera. Nangaral ako dahil may pera ako. Kasi meron po kaming kantin doon sa loob ng construction. Ang tatay ko po kasi contractor. Pagka meron siyang trabahong malaki, naglalagay kami ng kantin sa loob. Ang pinapakain namin, 2,500 tao doon sa Holiday Inn, doon sa Ermita. Ang tawag doon ngayon, Holiday Inn. Pero dati, ang tawag doon ay Hilton Hotel. No? Ang mga taong kumakain sa amin, mahigit 2,000. Noong panahon na yun, nagtayo po ako ng restaurant sa Espanya. Doon ako kumikita. Kaya ako, nangaral ako, sarili kong gastos. Hindi po ako nanghihingi sa iglesia, sa kapatid na Perez. Kahit bigyan niya ako, hindi ako kumukuha. Meron naman ako kung pera, kapatid na Perez. Kaya po, ako nag-umpisang mangaral, may pera ako. Tapos, nung pumunta na ako sa Pampanga, nangaral din ako ron. Doon ako unang-unang nangaral na nasa probinsya. 1969 noon. Nangangaral ako sa Pampanga. Ang mga saksi, mga kapatid sa Pampanga ngayon, may mga buhay pa sa kanila eh. No? Noon, nangangaral ako, meron akong hanap buhay. Nagtitinda kami doon sa Pampanga, naglagawa kami ng mga kakanin, lumpia, ginatan, lugaw, goto. Ayun, meron akong pinagkakakitaan. Nangangaral ako. No? Katulong ko ay ang mga kapatid na inuupahan ko. Kaya ang aking pangangaral, hindi ho dahil sa, kaya ako nangaral dahil sa pera, kagaya nung ipinaparatang nung iba. Hindi po. Kasi hindi ka naman pwede mangaral, wala kang pera eh. Ngayon, kaya sa iglesia, sanay ako, kahit hindi ka mag-abuloy, tuloy pa rin ako. Kasi yung pag-aabuloy, mga kapatid, yun naman nasa budhi mo yun eh. Hindi ka dapat na pilitin. Sabi ng aral ng Diyos, isa ito sa mga aral na tayo magpapasya. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. O, hindi ika po, pasya ng puso mo eh.
Pag ikapo, 10% yun eh. Halimbawa, kumita ka ng 1,000, 100 ang ibibigay mo sa pastor. Halimbawa, kumita ka ng 10,000, 1,000 sa pastor. Kumita ka 1,000,000, 100,000 sa pastor. Kumita ka ng 100,000,000, 10,000,000 sa pastor. Marami agad siyang pera, wala siyang pagod. Kaya mayaman lahat ng mga pastor ng ikapu ngayon eh. Pero ako po, hindi ko tinuturo ikapu. Ang nasa Biblia, tinuturo ko. Ito'y isa sa mga gagampanan ng kapatid, mag-aabuloy tayo ayon sa pasya ng ating puso. Hindi pinipilit. Huwag mabigat sa loob, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang pagkakaiba natin sa ibang iglesia. Kung dito sa ating samahan, merong abuluyan, walang pilitan. No? At hindi ang pastor ang nagtatakda. Sa ibang iglesia po, may takda ang pastor eh. Sa iglesia ni Cristo, ang dami. Sila ang naninira sa akin, pero sila ang maraming abuluyan. Basahin natin si Luz. Huwag kayong magagalit, baka may iglesia ni Cristo dyan, ano. Hindi ko kayo inaatake. Ang sinasabi ko lang, yung totoo na ginaganap nila na iba sa nasa Biblia. Ano ang nasa kanilang turo? Sister Luz, pakibasa mo. Ito po ang nasa Ministerial Ethics and Church Procedures ng Iglesia ni Manalo sa page 250. Ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng panghuwebes, panglinggo at kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. At gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Merong abuloy na pangwebes, may panglinggo, may kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni, pagtayo ng kapilya, gayon din ang lagak, buklod, kadiwa, 10 na yun ha, kadiwa at iba pa. Marami yun. Gayon din ang iba't ibang pabili na may kalakip na salapi. Naku, obligado ka lagi na maglalaga ka pang patayo sa kapilya. Laga ka ng lagak dyan. Mula Enero hanggang Disyembre, lalaga ka ng lalagak. Lagak ng lagak. Meron pang abuloy na Webes. Meron pang tinitipon construction. May lagak. Meron pang para sa kapilya, meron para sa pambili ng lupa. Marami. Pero kung atakihin ako ng iglesia ni Manalo, ako raw mangungulimbat. No? Mangungulimbat. Wala naman akong tinuturong kasi dami ng tinuturo nila. At dito sa iglesia ng Diyos, ang turo ng mga apostol, pag mag-aabuloy ka, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Tandaan niyo ang talata, mga kapatid. Itong aral na ito, gampanig ito, ikaw ang magpapasya, hindi ang mangangaral, hindi ang ministro. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ngayon, yung kusa mong ibibigay, na masayang ibibigay mo, ikaw ang nagpapasya kung magkano ibibigay mo. No? Ikaw ang magpapasya. Malaki man o maliit man, ikaw rin ang magpapasya. 8:3 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ayun. Sariling kalooban ng naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Pablo, yun daw mga taga-Macedonia, ayon sa kanilang kaya. Kuminsan, higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Di hindi dinidiktahan.
Yan po ang aral na nasa iglesyang totoo. Sa sarili mong kalooban ka aabuloy. Hindi kagaya sa Katoliko, no? Sabi ko no minsan, kausap ko yung pare, si Padre Magtoto. Kayo ako, sa inyong iglesia, mayroong bayad ang binyag, may bayad ang misa, may bayad ang kumpil, may bayad sabi ko. Hindi ka bayad yun, kapatid, sabi niya. Yun ikay abuloy. Sabi ko, paano abuloy yun? May fixed price. Kung abuloy, dapat, ang magpapasya, yung tinan ninyo ang resibo. Baptism, 400. Confirmation, 240. Donation, 50. Yan ang donation, kahit magkano. Pero yung baptism, 400. Confirmation, 240. Resibo po ng Katoliko yan, no? Hindi ko inimbento yan. No? Ayan, no? The Roman Catholic Archbishop of Manila, St. Joseph Parish, 26711 Luna Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Official receipt, dated December 5, 2012. No? Receive the payment for bayad, hindi ko sa loob. Sabi nung pare, abuloy daw yun. Hindi. Ang abuloy, walang presyo. Ang bahalang magbigay ng presyo, yung mag-aabuloy. Ang binyag may 400. Paano abuloy yan? Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Hindi para atakihin ang Katoliko. Hindi po. Para ipaliwanag at ipakita sa inyo ang katotohanan nasa Biblia na ang abuluyan sa iglesyang totoo ay ayon sa pasya ng puso mo. Halimbawa, merong lokal na, sabi nung kapatid na diakono, bumili naman tayo mga kapatid ng ng kurtina para gumanda-ganda naman yung ating lokal. Kusa nila yon, Sabi nung diakono, magkano ba ang kailangan natin? Siguro mga 1,000 para lagyan natin ng kurtina yung lokal, para maganda, para wag tayo nakikita sa labas pagka nananalangin tayo. Bawal ni Kristo yun Naglagay sila ng kurtina. Mga 1,000 raw. Sabi nung diakono, di paghati-hatian natin, sabi sa mga kapatid, wala naman akong malay doon. Kasi hindi naman ako bibili, hindi naman ako gagastos. Sila naman ang gagamit. Nagkaisa sila. Sila naglagay ng presyo, hindi tayo. Pwede yun. Kayo-kayo magkasundo. Gaya nung ginawa nung mga taga-Macedonia. Ayon sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Ang abuluyan po sa iglesia, mga kapatid, kaloobang sarili mo, ikaw ang magpapasya sa iaabuloy mo. Isa yan sa gampanin na hindi ipinipilit sa mga miyembro. Mapalaki, mapaliit, ikaw ang magpapasya. At yung ipinasya ng kapatid na iaabuloy, kinukolekta po yun. Bakit po natin pinag-aaralan ng pera? Hindi dahil salapian tayo. Pinag-aaralan natin ito para maganap natin nang wala tayong duda, alinlangan o hinalang masama. Bakit? Ang sabi sa Biblia, bawa ikaw ang magpapasya kung magkano iaabuloy mo. Sa atin po, merong kahon. Sa mga lugar, may kahon. Sa ibang iglesia, yung kahon lumilibot. Parang sa Katoliko, merong parang bingwit na itatapat sa'yo. Sa atin, hindi po. Ikaw na mag-aabuloy ang pupunta sa kahon. Hindi yung kahon ang pupunta sa'yo. Kasi sa kapilya ng iglesia ni Manalo, tatapatan ka nung kahon. Hanggang hindi ka nagbibigay, hindi aalis yung tumatapat sa'yo. Mapapahiya ka, magbibigay ka. Sa atin, hindi. Yung kahon nasa harap, bahala po silang magpumunta ron. Yung gustong kusang tumulong, bahala sila. Kasi yun ang nasa Biblia 12:41 ng Marcos. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nagkuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao
at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. Ayun, lumapit ang isang babaeng bao, naghulog ng 2 lepta na ang halaga halos 1 beles. Napakaliit ng abuloy ng babaeng bao. Pero siya lumalapit dun sa kahon. Hindi yung kahon na lumalapit sa kanya. Nakikita niyo pagkakaiba, mga kapatid? Yung kusa, ikaw ang lalapit sa kahon, hindi ikaw ang lalapitan ng kahon at pagka hindi ka nagbibigay, hindi aalis yung kahon. Mag-obserba kayo sa iglesia ni Manalo. Ang kahon ay itatapat sa'yo. Sa amin po hindi. Sa atin, yung mga nag-aabuloy, sila ang naguhulog sa kahon. Ayan, no? Ngayon, sa ibang iglesia, ang ginagawa pa, lalagay mo sa sobre. Tapos lalagay mo ng pangalan. Bakit may pangalan? Para matuklasan ng pastor kung nagbigay ka ng marami o hindi. Pag inaakala niyang mayaman ka at konti binigay mo, sasabihin sa'yo, hindi ka tapat sa pag-iikapo, kapatid. Ang mangyayari, darating sa'yo ang sumpa ng Diyos kasi ikaw ay nagnanakaw sa Diyos. Di mo binibigay ang ikapo. Nagnanakaw ka, sabi. Hindi naman utos yung ikapo ngayon, mga kapatid. Yung ikapo, utos yun sa panahong Israelita. Sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya yung mga kapatid, nagbibigay sila ayon sa pasya ng puso. Papaano ang mangyayari? Doon sa kanilang ipinasya, kukolektahin po yun. Paano ang koleksyon? Yung pong koleksyon, sila ang maglalagay sa kahon, hindi ilalapit yung kahon. At yung pagkolekta, kalooban ng Diyos yun. 16:1 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ayon, sabi ng Biblia, sabi po ng salita ng Diyos, tungkol sa koleksyon sa mga banal, gawin ninyo gaya ng iniuutos ko sa iglesia sa Galacia, sabi ni Pablo sa Korinto. Tuwing unang araw ng sanlinggo, pagkalinggo, doon po kukolektahin. Yung ipinasya ng kapatid, kung magkano itutulong niya, kukolektahin. Pagkalinggo, kinukolekta po yun. Pag nagkakatipon. Maaari itanong nyo, ba't naman may abulo yan? Kasi po, mga kapatid, sa iglesia ngayon, wala naman po tayong pwedeng mahingi na libre. Internet, babayaran mo. No? Kuryente, tubig. Ang kapatid, pag nagkakatipon, merong gumagamit ng CR, may gumagamit ng kuryente, no? May electric fan, may air conditioning, no? Babayaran mo lahat yun Tapos uupa ka sa apartment o sa lugar. Pag wala tayong sariling kapilya, umuupa tayo. At ang higit sa lahat, ang abuluyan natin ginagamit para ipangaral ang salita ng Diyos. Pambayad sa telebisyon, pambayad sa radyo, pambayad sa satellite. Meron tayong FM, meron tayong AM na nagbo-broadcast ng ating pananampalataya. Nangangaral tayo via satellite. Nakakarating po tayo sa buong mundo. Ewan ko kung may iglesyang ganito ngayon na buong mundo nagpinangangaralan 24 oras. Pero para makover mo ang buong Pilipinas o buong mundo, kailangan mo yung satellite provider. Maiisip nyo, mga kapatid, bakit tayo may abulo yan? Hindi ko po kasi kayang mag-isa na marating lahat ang lugar na yan
at ang mga kapatid maingatan at maturuan ng aral. Nung nasa Pampanga ako, mag-isa lang ako. Kasi Pampanga lang ako nangangaral Wala akong problema. Nalalakbay ko buong Pampanga. Aarkila kami ng minibus, pupunta ako Magalang. Pupunta ako sa Macabebe. Pupunta ako sa Guagua. Pupunta ako sa San Simon. Kung saan-saan nakakarating ako. Ngayon ba pwede akong pumunta sa North America, na South America? Lalayo na po niyan. Kailangan na nating gumastos sa satellite, sa telebisyon, sa radyo, sa internet, sa mga print. Ginagastusan po natin lahat yan, mga kababayan. Ngayon, kaya tayo may abulo yan. Hindi para may makain si Brother Eli. Meron po akong kakainin sa awa ng Diyos na hindi na po ako manghihingi ng pera sa kapatiran. May kakainin si kapatid na Daniel, may negosyo siya. Meron siyang Daniel's Coffee sa Pilipinas. Meron siya doong mga iba-ibang negosyo na pinagkakakitaan kagaya nung kanyang endorsement sa mga produkto dahil kilala na siya. Ako naman, meron ako restaurant dito sa South America, sa Brazil. 7, no? May restaurant din tayo sa Saipan. Meron tayong restaurant sa Singapore. Meron tayong pinagkakakitaan sa Singapore. May pinagkakakitaan ako sa Middle East. No? Kaya kumikita po ako. Kaya ang abuluyan nyo, makakatiyak kayo, hindi ko kinakain, mga kapatid. At lalong hindi ko ini-interest kagaya nung paratang nung mga mataong masasama. Eto, pakikita ko lang sa inyo. Tingnan ninyo ang aming pinagkakakitaan dito sa Brazil. Ang mga lutong Pilipino nagustuhan nila. Kaya yung aming mga customer nakapila kumakain dito sa aming restaurant. Ang pangalan, Salud. Sa Tagalog, kalusugan, Salud. Ayan, ang aming pinagkakakitaan dito. Ang abuluyan ng kapatid sa iglesyang ito, ginugugol sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. At wala po tayong ikapo. Wala tayong kasindami ng abuluyan ng iglesia ni Manalo. Ang ating abuluyan, kusang loob lang. Kusang loob na kinukolekta tuwing unang araw ng sanlinggo. Pag nagkakatipon tayo, meron tayong koleksyon. Pero hindi po lahat ng pagkakatipon may koleksyon. Wala yon. Meron tayong pulong panalangin o prayer meetings, pero wala po tayong koleksyon sa mga prayer meetings. No? Ang ating koleksyon ginaganap pagka mayroong pagkakatipon sa pagsamba sa Diyos at mayroong pagpapasalamat. Yun po ang dalawang koleksyon, pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Na yung mga bagay na yan, kusang ginaganap ng mga kapatid. No? Kusa. Hindi dinidiktahan kung magkano ibibigay mo o kaya pag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka sa Diyos. Sabi ng mga ngaral ng ikapo. Pag hindi ka nagbigay ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Hindi natin sinasabi yun. Kasi nga kusa ipinaubaya ng Diyos sa kanyang mga anak ang pagpapasya. Ulitin nga natin kapatid na Daniel ang 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon. Magpapasya ka. Yan ay mga kusang gawain na ang magpapasya ikaw, hindi ka didiktahan ng Diyos. Para wag ka mag-isip na niloloko ka o kinukwartahan ka, ikaw na nga mismo magpapasya. Mapaliit, mapalaki, gaya ng ginawa ng unang Kristiyano. Sabi ni Pablo, nagpapatutuo ako ayon sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kaya. Nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Hindi po diniktahan, hindi pinilit. Nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Voluntarily ang pag-aabuloy. Ang katunayan, meron pa nga mga ginanap yung unang Kristiyano, voluntaryo rin. Kagaya nung
nakita nila si Pablo nangangaral, malayo si Pablo, pinadalhan nila ng tulong. Voluntaryo rin yon. Basahin natin sa 4:15 ng Filipos. At kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Tesalonika ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Ayun, sabi ni San Pablo, nung nandun siya, nag-angangaral siya sa Macedonia, yung mga taga-Pilipos, nagpadala para sa kanyang kailangan. Kusa rin nila, hindi sila inutusan ni Pablo. Sabi, hindi ko ito inaasahan, sabi ni Pablo. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng mga kapatid sa Pilipos. Malayo siya, nasa Tesalonica siya. Ang layo po ng Pilipos sa Tesalonica. Pero mga kapatid, kusa silang nagpadala ng tulong kay Pablo, kusa yun. Wala pong pagdaraya ron. Hindi kagaya sa ibang iglesia. Tinan nyo nga ito. Isa-isang resibo, 8,000 Ano-ano yung nasa resibo, Sis Luz? St. John the Evangelist Parish, Archdiocese of Lipa. Ito po ang resibo ng kasal. Ayan, Mass. 1,500 pesos. Application fee, 150. Senomar, 500. Marriage, 600. Banns, 100. Lights, 500. Kneeler, 500. Carpet, 1,000. Flowers, 3,000. Organist, kantor, 1,000. July 21. Ang total, 8,850. Ang serbisyo nila, isang resibo, 8,000. May kanya-kanya silang presyo, no? May presyo fijo. Ano sabi sa Kastila? Presyo fijo. Fixed price sa English. Sa iglesia po totoo, mga kababayan. Walang fixed price. Ang magpapasya kayo. Halimbawa, gusto mong tumulong sa iglesia, ikaw ang magpasya. Hindi inuutos sa'yo, kagaya nung ginawa ni Bernabe. Doon sa isang talata ng gawa, basahin natin ang 4:36. At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita, tubo sa Sipre, na may isang bukid, ay ipinagbili ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ito, hindi naman inuutusan si Bernabe. Ang pangalan niya ay Bernabe, bigay ng mga apostol. Pero ang talagang pangalan niya, Jose. Pinangalanan siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay anak ng pangangaral. Parang anak ng mga apostol ito, naging anak-anakan nila sa pangangaral nila. Isa siyang Levita na tubo sa Sipre. Meron siyang bukid. Ibinenta niya yung bukid niya, ibinigay sa mga apostol para magamit sa pangangaral. Naranasan ko rin ito. Meron tayong isang kapatid na Chinese, na binigyan ako ng isang lupa na 450 square meters, something like that. Brother Eli, ibibigay ko ito sa iglesia. Kung saan niyang binigay? Ayun, ginagamit ngayon na pinakalokal ng kapatid. Doon sila nagtayo ng kapilya sa ibinigay ng kapatid. Sila ang gumagamit, hindi naman napunta sa akin. Parang ganun din yung ginawa ni Bernabe. Binenta niya yung isang bukid niya, siguro medyo may kaya ito, hindi naman siya inutusan. Nagbenta siya ng bukid, tapos ibinigay niya sa mga apostol. Meron sumunod. Ang isa namang sumunod, nagbigay din. Ito naman ang nangyari sa 5:1.
Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidla ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. May isang pangyayari naman po, mag-asawa naman sila, si Ananias at si Safira, ibinenta rin yung kanilang lupa. Kaya lang, di naman binigay sa mga apostol. Nagpakunwari sila na yung binagbentahan, ibinigay nila. Pero ang ginawa pala nila, hinati. Itinago yung kalahati. Sabi ni Pedro, ba't ka nagsisinungaling, Ananias? Iyon naman yung lupa eh. Nung maipagbili na, iyo pa rin yun. Ikaw pa rin ang pwedeng magpasya ron. Ba't mo kami pinagsisinungalingan? Narinig ni Ananias, namatay si Ananias noong oras na yun. No? Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Nung unang iglesia, merong mga bagay na hindi naman inutos sa kanila ng Diyos, pero nagkukusa sila. Gaya ng ginawa ni Bernabe, binenta yung lupa. Ngayon din, sa panahong ito, nakaranas na ako, mga 2 kapatid, ibinigay yung lupa nila. Yung isa sa Guagua, pinagtayuan ng kapilya. Hindi ko po kinuha yon. Itinayo na kapilya yon. Yung kapatid na isang Chinese, nagbigay ng kapirasong lupa. Hindi ko rin po inangkin yon. Bagaman gusto niya sa akin ibigay, pero inilagay ko sa pangalan ng iglesia para ang iglesia ang gumamit. No? Ganyan. Kaya ito, mga extra ito eh, na tinutulungan nila si Pablo, tinutulungan nila mga apostol, pero hindi dinidikta sa kanila. Yan po yung ating sinasabi kanina sa paksa. Mga gampanin na kusang loob na hindi mo naman inuutos, nagkukusa ang mga kapatid. Halimbawa, no, meron akong kapatid na kasama nung araw. Pinapakain namin yung mga kapatid sa Pampanga. Eh nung makita niya yung aming inihandang pagkain, tila mauubusan kami, maraming taon dumating. Ang ginawa, nawala yung kapatid, hinahanap ko, sabi ko, Brad, ba't nawala ka? Sabi ko, wala akong katulong, gusto ko pang magluto para pampuno. Dahil nakikita na, maubos na. Yung pala nawala, pumunta sa restaurant. Pinagbibili lahat ng ulam doon sa restaurant sa kakanin. Pagdating niya, nakakain lahat. O tenyo, hindi ko naman inutusan, pero nagkukusa. Merong mga tao, ang tawag po sa Tagalog doon, kusang palo. May kusang palo. Sa Kapampangan, kusang barug. No? Kusang barug. Na hindi mo man inutusan, pag nakikita niyang mabuti, gagawin niya. Ganon ang mga gampanin sa iglesia. Hindi lahat, yung utos sa'yo na sasabihin sa'yo, ganito, gawin mo, ganito, gawin. Hindi. Lalo na sa pag-aabuloy. Sa pag-aabuloy, may koleksyon tayo. Pero ikaw ang magpapasya kung magkano ibibigay mo. Sabi ng Diyos, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang isa pa na gampanin sa iglesia, na kusa, yung pamamanata. Ang isang pamamanata ginagawa ng kapatid, halimbawa, meron tayong isang kapatid na mag-test sa bar. Abogado siya, kukuha siya ng test sa bar. Sabi niya sa sarili niya, pagka ako nakapasa, magpapasalamat ako. Sabi niya. Mag-o-offer siya ng sacrifice of thanksgiving. Nakapasa. Nagpasalamat. Yung pagpapasalamat sa Diyos, paghahandog ng kusang pasalamat,
ano po yun? Panata rin yun. Kusa rin yun. Vow. Sabi ni David sa 116, ganito ang sinasabi niya sa versikulo 17. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Ayon, nagpapasalamat bilang panata si David sa harap ng bayan. Kukumbidahin niya mga kapatid, kusa niya yon, ano? Hindi namin inuutos yung. Kaya po sa atin, may mga pasalamat tayong ginaganap ng mga kapatid. Hindi namin inuutos magpasalamat kayo. Sila ang kusa. Kagaya, limbawa, merong isang kapatid na aksidente sila. Nakaw, nasira yung kanilang kotse, wasak. Pero sila maayos. May galos lang. Nagsabi nung kapatid, magpapasalamat ako sa Diyos. Nagpasalamat. No? Sa pagpapasalamat, kusa yun. No? Bilang pagpuri sa Diyos, pagpapasalamat na iniligtas sila sa isang aksidente, nagpasalamat sila. Yung pasalamat po, kusa yun. Sabi ni David, babayaran ko ang panata ko sa Panginoon, na manata siya kasi sa harap ng buo niyang bayan. Alin yung panata niya? Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa iglesia po ng Diyos, meron po tayong ginaganap na pagpapasalamat. Nung araw nakakaunti pa kami, ang pasalamat namin hindi masyadong madalas. Ngayon po, linggo-linggo namin nagpapasalamat kasi napakarami ng kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Natupad naman yung hula dun sa 30:19 ng Jeremias. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ayon, malawanag. May hula sa Biblia, magmumula sa kanila dun sa mga taong sa Diyos ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Pararamihin ko sila, hindi sila mangangaunti. Akin ding luluwalatiin sila, hindi sila magiging maliit. Kaya po ngayon, palaki ng palaki ang iglesia ng Diyos, dumadami ang nagpapasalamat. Yan pong pasalamat, panatayan o vow. Ginagawa ng mga tao. Meron nga akong alam doktor nakikinig siya ng doktrina. Nung marinig niya ito, sabi niya, pag nakapasa ako sa board, kahit pasang-awa lang, magpapasalamat ako. Nakapasa naman siya, pasang-awa. 77. Nakapasa. Buti nga, hindi 75, 77 nagpasalamat siya sa Diyos. Ibig sabihin, may mga panata tayo na hindi naman inuutos ng Diyos, magpasalamat ka. Hindi. Kusa mong loob yun. Dahil binigyan ka ng Diyos ng pabor, sinamahan ka ng Diyos, iningatan ka, tinulungan ka, pinagaling ka, binigyan ka ng hanap buhay, napabuti ang pamilya mo, kumita ang negosyo mo, nasa sayo na yon. Hindi ka namin uutusan, kapatid, at hindi namin sasabihin nagnanakaw ka pag hindi ka nagbigay ng ikapo, kagaya ng ibang iglesia. Nasa kusa ng kapatid yan. Kahit na hindi inuutos sa'yo, pwede kang tumulong, kahit anong araw ka o tumulong, kahit anong panahon, hindi inuutos sa'yo. Pag kusa mo, okay lang. Gaya nung kapatid na, minsan meron akong kapatid, nasa lubong ko lang Naku, kapatid Nelly, salamat nasa lubong kita. Kasi aantayin ko pa sa ikasaling ko. Bakit ka ako, kapatid? Kasi kapatid, nakapagbenta ako ng lupa. Sabi niya, aling lupa? Sa'yo? Hindi ka. Ahente ako. Kumita ka ako ng 100,000, talagang bibigyan kita sabi niya. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa kanya, dalhin mo na lang sa linggo, hulog mo sa kahon para sa iglesia. Hindi ka, kapatid Nelly. Gusto ko para sa'yo. Sabi niya ganon. Ilagay mo na lang sa kahon.
para pambayad sa mga radyo, telebisyon. Pinipilit niya para raw sa akin, kinuha ko. No? 100,000. Bigay nung kapatid sa akin. Hindi ko naman hiningi sa kanya. Wala namang kasalanan doon. Kinuha ko na. Pagkakuha ko, meron dumating na kapatid na nanghihiram naman ng pera dahil meron sakit yung kanyang asawa. Ayun. Awa ng Diyos, nakagawa ng mabuti yung kapatid sa akin, nakagawa naman ako ng mabuti. Kusa yun lahat na yun eh. Wala namang ano yun eh. Wala namang pinilit doon. Legal naman sa Diyos yun eh. Pagka nagkukusa ka, gaya nung paghahandog ng pasalamat, isa yan sa mga gawaing kusa o panata o vow sa iglesia. Yung paghandog ng pasalamat. Pakinggan nyo, sa 13 ng Ebreo, versikulo 15, Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ata nyo ito, nasa sayo ang pagpapasya kung kailan mo gagawin eh. Sabi ng utos, sa pamamagitan ni Kristo, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Yun nga yung pagpapasalamat eh. Nagpapasalamat ka, pinupuri mo ang Diyos, tumatanaw ka ng utang na loob dahil sa ginawa niyang kabutihan sa buhay mo. Sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano nung una, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ano bang hain nyo na pagpupuri sa Diyos? 50:23 ng awit. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. Ang hain pala ng pagpupuri, yung pagpapasalamat. Ang naghahandog ng hain pasalamat, lumuluwalhati o pumupuri sa akin, sabi ng Diyos. Kaya, sabi ni Pablo, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid bagay yung bunga ng ating labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kalakip nun, sabi niya sa 16, datapwat ang paggawa ng mabuti. At ang pag-abuloy, huwag niyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. 3 po pala yan eh. Hain ang pagpupuri, yung pagpapasalamat, tapos paggawa ng mabuti, tapos pag-aabuloy. 3 hain na iahandog natin sa Diyos. Pagpupuri, yung hain pasalamat. Kalakip nun, gagawa ka ng mabuti. At mag-aabuloy ka. Nang kusa mong loob. Alam niyo kung paano ito, mga kapatid? Ganito. Pag halimbawa, ako gusto kong magpasalamat sa Diyos. Hindi lang ako basta nagpapasalamat, gumagawa ako ng mabuti. Kagaya halimbawa, sabi ko kay kapatid na yung aking katiwalang sekretaryo ko, gusto kong magpasalamat ka ako. Maglagay ka sa sobre ng tigwa 1,000. Mga 100 1,000. Bigay mo sa mga biyuda at saka sa mga ulila. Magpapasalamat ako sa Diyos. Gusto kong makagawa ng mabuti. Nung magpapasalamat ako, sabi ko sa kapatid na Glenn, maglagay ka sa sobre ng 100, tigi 1,000. No. Ibigay mo sa mga babaeng bao. Sabi niya, ang mga babaeng bao rito, mga 600. Sabi niya, bigyan mo ako lahat ng babaeng bao. Tapos, bigyan mo yung mga ulila. So, nakagawa ako ng mabuti. No? Kalakip nung aking pagpapasalamat. Tapos, nag-abuloy ako. Hindi ko nasasabihin magkano inabuloy ko. Bawal ng Diyos yun eh. Ako mismo nag-aabuloy, nagpapasalamat, gumagawa ng mabuti. Ulitin natin yung 13,
15, kapatid na Daniel. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Yung handog na pagpapasalamat no? Na pumupuri sa pangalan ng Diyos, pinagpapasalamat ka. Ahain ang pagpupuri ng mga labi. Kumaawit ka, pinapahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Sa 16, Natapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. kaya tatlong hain ito Hain ng labi mo, pumupuri sa Diyos, tapos yung ginagawa mong mabuti, ilalakip mo doon, yung pagpapasalamat mo, lalakipan mo ng gawang mabuti, at yung pag-abuloy. Kaya tayo po, meron tayong pagpapasalamat. Ang mga kapatid, kusang nagpapasalamat, hindi dinidiktahan. Merong nakapasa sa pagiging teacher, nagpasalamat. Kalakip ng pasalamat niya, nag-abuloy siya. Siya rin ang nagkusa na hindi naman dinikta sa kanya kung magkano bibigay niya. No? Ganon din yung isang pamilya na nakakuha ng lupa. Nabigyan ni Presidente Duterte ng lupa, ng sasakahin, nagpasalamat, pumupuri sila sa Diyos, kasama yung kanilang pag-aabuloy at yung paggawa nila ng mabuti. Yun po, tatlong magkakasama. Pagpupuri sa Diyos, kasama ang paggawa ng mabuti. Halimbawa, ginawa mong mabuti, pinatawad mo na yung may utang sa'yo. Magpapasalamat ako bukas, kapatid. Kumita naman ako. May utang yung kapatid niya, 1,000. Kapatid, pinapatawad ko na sa'yo, iyon na lang yon. Di nakagawa ka ng mabuti, kalakip ng pagpapasalamat. Tapos, mag-aabuloy ka. Nakasulat yon. Abuloy na kusa mong loob, hindi ka pipilitin, hindi ka didiktahan. Yan po ang mga gampaning kusan loob na ginaganap natin sa iglesia. Walang dikta, walang presyo. Ikaw ang magkukusa, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa pinasya ng kanyang puso. Kaya, sa iglesia, meron po tayong tinatawag na haing pagpapasalamat. At ang buong kapatiran nagpapasalamat po. Meron pong pagpapasalamat ng isang lokal, o kaya isang pamilya, o isang individual, kagaya nga nung abogadong nakapasa, nagpasalamat siya. Yung isang nakapasang doktor na pasang-awa, nagpasalamat siya. Ano? Merong isang kapatid na engineer, nakapasa sa geodetic engineer na examine, nagpasalamat siya. Hindi na po namin inuutos yon. Sila na ang kusang nagsasabi, kapatid na Eli, magpapasalamat kami. O kami, isang buong pamilya kami. Kasi po, yung aming sinasaka, binigyan na kami ng titulo ni Presidente Duterte. Nagpasalamat sila. Kalakip yung kanilang pagpapatawa dun sa mga kapatid kung merong may utang sa kanila o kaya magkakasama silang mag-aabuloy. Yun, kusan loob lahat yon. Pagpapasalamat, pag-aabuloy, at saka yung paggawa mo ng kabutihan sa kapwa. Para bang pag nag-aayuno ka, hindi ka kumakain, yung kakainin mo, pakain mo sa iba, yung sa mga pulubi, yung walang makain. Gumawa ka ng mabuti sa mga tao, meron ka nakita, walang damit. Inag-aralan na po natin to, kaya hindi ko na binabasa, kinukwento ko na lang No? Walang damit, bihisan mo, bigyan mo ng damit. Walang tsinelas, bigyan mo ng tsinelas. Kapatid, o kaya kahit hindi kapatid, o kapitbahay mo, o pulubi, gawan mo ng mabuti. Isabay mo sa pagpapasalamat mo sa Diyos, tapos mag-abuloy ka sa iglesia, kusan loob mo, kung magkano yung magaan sa puso mo, yung mahayon, puro yun mga, puro po yan mga kusa. Hindi po yan idinidikta. Kaya ang utos lang, lagi tayong maging mapagpasalamat. Sa Colosas 3:15, At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. kaya utos sa atin ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo. Ang ibig sabihin nun,
Sa Kapampangan, ang ganda ng pagkakasalin dun sa Matandang Kapampangan Biblia. Sabi niya, pabustan niyong magari karingke kong puso ing kapayapa ng Kristo. Aking bagay na mangitii kayo meyaos kayo king metong mong katawan at parati kayong kilalang utang alub king Diyos. Kung itasalin sa Tagalog, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag kayo sa isang katawan, yung katawan yun ng iglesia, at kayo maging mapagpasalamat. Ang pagkakasalin doon sa Kapampangan, lagi kayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Merong ganong salin sa Kapampangan. Ewan ko sa Tagalog, ano? Kasi ang ginagamit na salita sa Bibliang Grego, kayo'y maging mapagpasalamat, ay ang salita na sa Grego, 2170. Nanggaling sa 2095, a derivative of 5483, well-favored. That is, by implication, grateful. You are grateful. Grato ka, grato sa Kastila. Meron kasing tao, ingrato. No? Ingrato. Walang utang na loob. Yun ang kahulugan. Yung ibig sabihin, maging grateful ka. Yung salitang Eucharistos, magiging grateful ka, magiging grato ka. Tatanaw ka ng utang na loob sa Diyos. Sa lahat ng gawang pabor ng Diyos sa'yo, may utang na loob tayo sa Diyos. At yun ang magiging dahil kaya tayo magiging mapagpasalamat. No? Hindi lang sa panalangin, ano? Pati yung maghahandog ka talaga ng pasalamat. Parang may kapatid. Merong kapatid doon sa Guagua. Ang panata niya, taon-taon magpapasalamat siya. Taon-taon. Walang nagturo sa kanya, walang nag-utos. Pero taon-taon magpapasalamat siya. Bakit? Yung kanyang anak, sabi niya, yung anak ko pag nakapasa, magpapasalamat ako taon-taon sa Diyos. Eh meron siyang anak na inhinyero. Nakapasa. No? Taon-taon nagpapasalamat siya. Kung nabanggit niya na naipanata niya, hindi niya dapat nakalimutan yon dahil lalabas, hindi ka tapat sa Diyos. Pagka namanata ka, dapat tutuparin mo, sabi ng Biblia. Kaya taon-taon nagpapasalamat siya. Merong kapatid naman na namanata na pagka yung kanyang bahay ay natapos niya dahil nag-abroad siya, magpapasalamat siya. Maraming dahilan para tayo magpasalamat sa Diyos eh. Sabi sa unang Tesalonica 5:18, Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. kita nyo yon mga kapatid? Sa Cebuano, magpasalamat kamo tungod sa tanan. Kay kinimao ang kabubuton sa Diyos, diha kang Kristo Jesus, alang kaninyo sa Kapampangan. King balang bage, munyekong kapasalamatan. Uling itiya yung kaburyanan ng Diyos kang Kristo Jesus tungkol kay kayo. Sa Ilocano, iti isu amin, agyaman kayo. Kadaytoy tinakem ti Diyos ken Kristo Jesus, ti maipapan kada kayo. Magpasalamat kayo. Iti isu amin ang lahat ng bagay, magpasalamat kayo. No? Nakaraos ka. Nakapanganak ka. Maayos ang nangyari. Malusog yung anak mo. Pwede kang magpasalamat. Gumaling ka sa isang karamdaman, pwede kang magpasalamat. Pumasa ka sa isang pagsusulit, pwede kang magpasalamat. Marami tayong bagay na pwede ipagpasalamat. Sabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yung salitang Eucharistos. Ang ibig sabihin, tumanaw ka ng utang na loob. Maging grato ka, wag ingrato. Meron tao walang pasalamat eh. No? Iba-iba ang pinapasalamatan, hindi ang Diyos. Meron taong ganon. 1:21 ng Roma.
Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Tingnan ninyo, merong mga tao sinasabi si Pablo, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhating tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, hindi sila nagpapasalamat. Niwawalang kabuluhan nila ang Diyos, hindi nila pinapasalamatan. Samantalang makaraos ka lang maghapon. Sabi ko nga sa mga kapatid, pagpunta mo sa CR, dumumi ka. Pagka nakadumi ka, napakaginhawa, ako naggano, naaalala ko, no? Meron akong nakitang tao, hindi makadumi. Ang ginawa, binutasan yung tagiliran, doon lumalabas yung dumi. Meron tao, hindi makadumi. Kailangan butasan ng tagiliran para makadumi. Dahil may sakit. Ikaw, nakadumi ka ng maayos, aba? Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo Pag nakadumi ka, nakaihi ka na, hindi kailangang i-dialysis ka, dapat magpasalamat ka sa Diyos Nakakain ka. Merong tao hindi makakain, hindi nilalagay ang tubo sa ilong kumain ka, masarap. No? Dapat magpasalamat ka bago ka kumain at pagkakain mo. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya tayo, ang mga kapatid sa iglesia, nagpapasalamat. Hindi dinidiktahan. Kusa mo. Tumatanaw ka ng utang na loob sa Diyos na iniraos ka, nakaraos ka, nakaligtas ka, nagkamit ka ng pagpapala, kumita ka, nagnegosyo ka, hindi ka nalugi, napabuti ang buhay mo, magpasalamat tayo sa Diyos. Yan po, kusang ginagawa, hindi idinidikta sa mga kapatid sa iglesia. Ngayon, merong pasalamat na tinatawag tayong pangbuong kapatiran. Ipinagdiriwang natin yan 4 na beses isang taon. Ang tawag po natin yan PBB, pasalamat ng buong kapatiran. Hindi pamilya, hindi individual lang, hindi lokal, hindi. Buong kapatiran nagpapasalamat tayo kasi ganun po ay utos ng Diyos sa mga iglesia sa panahon ng Bagong Tipan. Doon sa Colosas 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, kayo'y maging mapagpasalamat. Kapatiran po ang inuutusan dyan. Kayo'y maging mapagpasalamat. Parang sa Israel nung araw, nagdiriwang sila ng pasalamat o ng pagtitipong Panginoon Diyos. Buo sila lahat, 3 beses isang taon. Ang mga Israelita. 23:14 ng Exodo. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Sabi sa Israel, sa Lumang Tipan, makaitlo kayong magdiriwang ng pista sa akin sa bawat taon. Doon sa panahong Israelita, taon-taon, 3 beses silang nagdiriwang. Sa atin naman, tayo mga kapatid sa Iglesia ng Diyos, dahil marami tayong pagpapalang natatanggap sa Diyos. Tuwing 3 buwan, meron tayong pasalamat ng kapatiran. Yun tayong lahat yun, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa mga panahon na yun, pwede tayong mag-abuloy ayon sa ating kusang palo. Hindi tayo pipilitin, hindi tayo ititiwalag, hindi sasabihin, may utang tayo. Meron kasi sa iglesia ni Manalo nung araw, pag hindi ka nag-abuloy, nakalista yung pangalan mo Pag hindi ka nag-abuloy, nakikita ng ministro yon. Si kapatid, may utang. Ipinautang yung abulo yan pinautang niya Sa atin po, walang ganun na lilista yung pangalan mo na lilista para matiktikan kung magkano binigay mo. Wala po tayong lista. Ihuhulog mo sa kahon, nakabalot sa papel, pero walang pangalan. Wala tayong nakakaalam noon. Ang Diyos lang. Ikaw naman, ang kausap mo naman dyan, ang Diyos Hindi naman ako Pag hindi ka tumulong, makakatulong ka naman, mananagot ka sa Diyos. No? Kung tumulong ka,
pagpapalain ka naman ng Diyos. Ako, hindi ko alam yon. Kasi sa atin, ang pag-aabuloy, hindi po dapat na ang ginagawa ng iba, ini-screen. Nilalagyan ng mga pangalan, tapos iniimbestigahan yung kapatid kung marami ba binigay o hindi. Hindi po ganun sa Biblia. Dapat, pag nagbibigay tayo, sa stress ng Mateo. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag, ano? Pag nag-aabuloy ka, naglilimos ka, dapat wag mo nang ipapaalam sa kaliwa yung ginawa nung kanan. Biro mo, kanan at kaliwang kamay, ang lapit lang yan eh. Wag mo na ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Kaya halimbawa ako, nag-aabuloy, hindi ko pinapakita sa nanay ko nung bata ako, hindi ko pinapakita sa tatay ko. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Yun. Halimbawa, may asawa ka, dapat wag nang malaman ng kaliwa yung ginawa ng kanan eh. Diba? Huwag niyo ipagpaparangalan ng abulo yan, mga kapatid. Kasi pag ipinagparangalan mo, tinanggap mo na ang iyong ganti. Basahin natin yung 6:2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ayun. Pagka yung abuloy mo, limos mo, pinagpaparangalan mo, pinapakita mo pa kung kani-kanino, tinanggap mo na ang ganti mo, sayang lang. Mabuti pa, wag ka na lang mag-abuloy kesa ipagpaparangalan mo. Ang abuloy po ay isang bagay na sagrado na ang dapat nakakaalam, ikaw lang at ang Diyos. No? Kaya po tayo, hindi tayo naglalagay ng pangalan sa abuloy. Ihuhulog sa kahon, ikaw lang nakakaalam kung magkano binigay mo. At ang Diyos ang nakakaalam. Wala nang iba. Ang alam lang ng mga kapatid o yung mga nagbibilang, ang alam lang nila, yung total. Hindi nila alam kung kanino galing. No? Yun naman po utos. Unang Korinto. Ba't natin pinag-uusapan ito? Para malinis ang pera sa iglesia. Walang lukuhan. Kaya natin ito pinag-uusapan. Kasi may pera sa iglesia, utos yan eh. Mag-aabuloy ka, kusang loob eh. May pera. Iipunin yan, kukolektahin. Kaya ang bibilang niyan, 4 na tao po, 5. Yung presidente ng lokal, nakaharap. Yung diakono, nakaharap. Yung diakonesa, nakaharap. Yung manggagawa o yung worker, nakaharap. At saka yung treasurer. Binibilang po yan ng 5 tao. Hindi po pwedeng yan walang ulat. Kailangan may ulat yan. 16:1 hanggang 2 uli natin, kapatid na Daniel. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Yun. Pagdating ko, ang wika ni Pablo, ang inyong mamagalingin, kung sino yung pinagkakatiwalaan nyo, sila ang susuguin sa Jerusalem na may mga sulat. Ano yung sulat? Yun yung ulat. Magkano ba dala-dala nila? Bawa, dadalhin sa Jerusalem yung abulo yan. Yun ang central yung Jerusalem Dadalhin na limbawa, 2,000 piso. Kailangan may sulat na yung dala-dala nila, 2,000, nakapirma yung nagbilang, kaya hindi mananakaw. Ayon. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Sa panahon nga ni Kristo, nagnanakaw si Judas doon sa supot 12:6.
Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Kaya si Judas Iscariote po, siya may hawak ng supot nung panahon ni Kristo. Ninanakaw yung nasa loob. Sa atin, sa panahon ni Pablo, naglagay siya ng aral. Kailangan may ulat, may sulat. Dadalhin yung abuloy, may sulat. Nakapirma yung mga nagbilang sa lokal. No? Dadalhin dun sa sentro. Nakapirma yung 5. Ang daladala nitong si kapatid ay 1,000 piso. Kailangan dalhin niya 1,000 piso. Wala pong mananakaw. Hindi pwedeng nakawin. Hindi pwedeng interesin. Madadala kung saan inintensyon ng kapatid na dalhin. Kung halimbawa, itutulong para sa... Merong ganun May mga tumutulong kusang loob. Kasi tayo po may pinapadialysis. Milyon-milyon po ang ginagastos natin sa mga kapatid na may sakit na hindi na gumagana ang bato. Pinapadialysis ng iglesia yon. Yung mga babaeng bao po na wala nang mag-anak, wala nang asawa, nag-iisa sa buhay, kinukup-kup natin yon. Ginagastusan po yun ng iglesia. Saan ka kukuha ng pera? Siyempre sa abulo yan ng kapatid. Meron po tayong libreng pag-aaral sa mga kapatid at hindi kapatid. Meron tayong La Verdad Christian School. No? Libre po lahat. Yung abulo yan sa iglesia, ginagamit po yan, pangunahin na sa pagpapalaganap ng aral, pambayad sa radyo, telebisyon, internet, satellite. Pero, yung iba pong abulo yan, itinutulong ng mga kapatid para sa mga may sakit, mga pinapadialysis, para sa ulila, para sa babaeng bao. Sa atin po, hindi natin kinakalimutan ang mga babaeng bao at mga ulila. Yun po ang palatandaan ng tunay na relihiyon. Basahin natin ang 1:27 ng Santiago. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan. Ang dalisay na relihiyon na itinuro ng mga apostol, yung pagmamalasakit, pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang mga necessities in life. Kaya po tayo, meron tayong ampunan ng mga ulila, mga babaeng bao, pinapakain po ng iglesia yan. Ipinapagamot. Umuupa tayo ng nurse, doktor, mga nangangalaga para paliguan yung hindi na pwedeng maligo, yung mahinang-mahina na. Yan po ay ginaganap ng iglesia ng Diyos. Palatandaan po kasi yan ng tunay na relihiyon, mga kapatid. Saan mo kukunin lahat ng gagastusin dito? Yan po'y nanggagaling sa abulo yan ng mga kapatid na may mga magagandang kalooban. Na kahit hindi mo naalagaan yung matanda, yung ulila, sa pamamagitan ng abuloy mo, para ka na rin nag-alaga. Kasi may inuupahan tayong mag-aalaga. Tawa! Kayo mga kapatid, nangangaral ako. Hindi naman kayo nangangaral, ako nangangaral. Halimbawa, yung abuluyan nyo, ginamit ko para makapangaral ako. Parang ikaw na rin ang nangaral dun 9:12 ng 2 Korinto. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa takalan ng pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasay sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Nakita nyo?
Sa kagandahang loob ng inyong ambag, sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, niluluwalhati ng mga tao ang Diyos, nakikilala ng mga tao ang tunay na Diyos, naaalis sila sa mga iglesyang mandaraya, sa mga pastor na manluloko na nagpapayaman sa relihiyon, nakikilala nila ang tunay na Diyos dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Paano nakakapagpahayag ang mga miyembro ng Ebanghelyo? Dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kaya sa samahang ito, gumagastos po tayo para maipangaral ang Ebanghelyo. Makarating ang aral ng Ebanghelyo sa iba-ibang tao. Makarating sa Africa, sa Australia, sa Amerika, sa Europa, kung saan-saan lugar. Nakakarating ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi dahil sa kay kapatid na Soriano. Kahit na ako ang nangangaral, pero ang nagpapahayag ng Ebanghelyo, kayo, sa pamamagitan ng inyong ambag, sabi ni Pablo. Ulitin ko lang, palibasa, sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng ministeryo ng mga apostol, niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagpapahayag, ang nagpapahayag yung miyembro sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Paano? Dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Ang mga tao natututo. Kaya nung makarating ako rito, sabi ng mga tao, ngayon lamang namin narinig yung tunay na iglesia. Ngayon lamang namin nakilala ang tunay na Diyos, sabi ng mga tao rito. Ang lahat ng iglesia rito, kapatid na Soriano, puro pera ang gusto. Sabi, dumadami ang taong lumuluwalhati sa Diyos dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Kaya sa samahang ito, mga kapatid, huwag kayong magdududa sa ambagan. Unang-una, hindi po ako ang humahawak ng ambagan. Ang humahawak ng ambagan, mga tao na hindi ko kamag-anak. Si kapatid na Daniel, hindi niya hinahawakan ng ambagan. Ako, hindi ko rin nahawakan. Nakakarating sa akin, report, ulat. No? Ulat na lang. Kuminsan, kulang pa yung iuulat. Ubus na bago makarating sa akin yung ulat. Kasi, ginastos na sa Laguna. Ang abuluyan ng Laguna, ginastos na sa Laguna. Ang abuluyan ng Metro Manila, ginastos na sa Metro Manila. Ginamit na sa lahat ng dapat na paggamitan para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganyan po, mga kapatid. Kaya sa samahang ito, yung abuluyan, malinis. Bakit? May ulat po yan May ulat. Di pwedeng nakawin. Hindi pwedeng pagsamantalahan. At ang may hawak, hindi ko kamag-anak. At para i-reflect yung iglesia nung una, ang sabi ni Apostol Pablo, yung tungkol sa abulo yan, pakinggan nyo, 8:20 ng 2 Korinto. Na iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kita nyo kung gaano ka-honest ang mga apostol? Sabi ng Apostol Pablo, iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Kaya ako po, wala akong kamag-anak na humahawak ng abuluyan. Wala akong kamag-anak na inilagay ko para maghawak ng abuluyan. Yung kapatid na Resti, hindi ko kamag-anak yon. Si kapatid na Resti, isa sa nakakaalam ng abuluyan sa iglesia. Yan po ay dating JIL, taga Malolos yan. Si kapatid na Luz, Bulacan po yan. Si kapatid na Milan, taga Bicol po yon. Puro hindi ko kamag-anak.
Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Silang nakakaalam ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa iglesia. May ulat po yan. Linggo-linggo may ulat. Kaya hindi po pwedeng panggalingan ng duda ng kapatid. Siguro, ang wala lang ulat, yung abuloy ko. At saka abuloy ni kapatid na Daniel. Kasi, nag-aabuloy din kami. Hindi po kami kagaya ng ibang pastor, lagi lang silang inaabuluyan. Sila hindi nag-aabuloy. Si Pablo, apostol na, nag-aabuloy pa rin para sa aral ng Panginoon. Basahin natin ang 2 Korinto 12:15. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y inibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti? Sabi ni Pablo, gugugol ako na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong kaluluwa. Paano siya gumugugol? 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ng mga magulang ang mga anak. Sabi niya sa mga miyembro ng iglesia ng una, paparian ako sa inyo, ikatlo ko ng punta ito. Hindi ako magiging pasan ninyo. Hindi ako magiging inyong burden. Hindi ako papapasan sa inyo. Gugugol ako, sabi niya sa 15. Ako'y gugugol. Sa pagpunta niya sa mga kapatid, gumugugol siya na may malaking kagalakan at napapagugol siya dahil sa kaluluwa ng kapatid. Yan po ang pangangasiwa ng abuloy sa iglesyang totoo. Hindi itinatapat ang kahon, kusang loob na pumupunta sa kahon ng nag-aabuloy, hindi dinidiktahan kung magkano ibibigay, malaki man o maliit, galing sa puso ng kapatid. Ang kanilang pag-aabuloy ay kinokolekta, binibilang na may mga saksi para walang mawalang kahit isang sentimo. Pagkatapos, ginugugol na may pagtatapat para sa gawain ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa paggawa ng kung ano-anong mga kabutihan na para sa kapatiran at sa kapwa-tao. Yan po ang mga aral na kusang loob na ipinaubaya ng Diyos sa atin. Magpapasalamat ka, kusang loob mo. Maghahandog ka ng pasalamat, kusang loob mo. Mag-aabuloy ka, kusang loob mo. At mamamanata ka, kusang loob mo. No? Maglilimos ka, kusang loob mo. Kayo na ang bahala. At samahan nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid, na may pagnanais na umanib sa samahang ito. Sa Biyernes po, diyan sa Pilipinas, magbabautismo tayo sa mga taong tatanggap ng doktrinang ating napag-aralan. Hindi po kayo pipilitin, gaguide lang namin kayo. Kung gusto nyong umanib, salamat sa Diyos, makakasumpong kayo ng katotohanan. Kung ayaw naman ninyo, nasa sa inyo rin. Pero inia-announce ko na yung bautismo po sa Biyernes ng umaga diyan sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng Asya. No? At sana loobin ng Panginoon, matanggap ninyo ang aral na ito na walang kasing linis kung ang pag-uusap ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Hanggang dito muna mga kapatid. Kapatid na Daniel. Kung lolobin po bukas ang atin pong schedule, the same time pa rin po para sa ating 12 gabi ng atin pong pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Araw po ng Martes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Umaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon ay muli po ninyo kaming sasamahan sa pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon at sa inyo pong lahat na nagpaunlak na muli ay samahan kami sa gabing ito. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay,
tayo po ay sama-samang dudulog sa Diyos sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli kaming nag-aalay mula sa aming mga puso ng amin pong mga pagpapasalamat at minsan pang nagkaroon kami mula sa iyo ng pagkakataon na kami po ay makapakinig na patuloy ng iyong mga banal na salita. Basbasan mo nawa ang bawat kaluluwang nakikipagtiyaga at sumusubaybay sa pagnanasang sa buhay na ito, Ama, ay matuto ng iyong kalooban. Sana sa tulong at awa mo, makapag-ingat kami ng iyong mga salita sa aming mga puso. Sumibol ang pananampalatayang nagmumula sa iyo upang umakay sa amin sa pagnanasa sa puso na magbalik loob sa iyo at samantalahin ang buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob upang kami makalakad na kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Laksan mo nawa ang kalooban ng aming mga kapwa-tao. Tulungan mo sila, Ama, na huwag silang mahadlangan ng anumang bagay sa nasa nilang kilalanin ng iyong mga salita. Sana po pakiingatan mo sila sa buong panahon ng kanilang mga pakikinig, pati na po ang kanilang mga mahal sa buhay. Nawa ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay makapasok sa kaibuturan ng aming mga puso. Minsan pa sa amin pong pansamantalang pagtatapos, sa iyo namin ipinagtitiwala ang aming mga buhay at ang aming mga kapalaran. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang nadakilaan at sana ay ang karangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig ng ating Ama na nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu, sinawang mamalagi sa ating mga puso, lalo na sa ating mga anak, magpakailan-kailanman. Amen.